Blessing po na maatasan ng ating mahal na pastor na magbigay ng mensahe ngayong umagang ito. Tayo po tayong lahat and grab your King James Bible. Amen? Psalms chapter number 23. Psalms chapter number 23. Salamat po sa mga bisita na kasama natin this morning. We'll read the whole chapter. Amen? Psalms 23. Are you there? Amen? Basahin po natin ang sabay-sabay from verse number 1 hanggang verse number 6. Psalms 23 verse 1, ready now, read. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tayo po saglit na manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin to open your word and to read it and to meditate it. Salamat po, Panginoon, na kayo po ay merong provision sa amin na nababasa namin ang mga talatang ito at pwede naming ilagay sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sa vision na binigay niyo po sa aming pastor for this church. At nakakita po kami ng mga Kristiyano na nababago ang buhay, lumalago sa pananampalataya at naglilingkod sa inyo. Pagpapalain niyo po ang mensahe ngayong umagang ito. Holy Spirit of God, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po mangusap sa puso't isipan ng bawat isa. Convict the hearts of the listeners. I just want to be a blessing and be a help to them. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you po. You may be seated. Thank you for standing. Now, ito pong Psalms chapter number 23 ay familiar verse, familiar chapter, especially sa mga lumaki sa Sunday school. Sa mga bata na nag-memorize ng salita ng Diyos, these are the verses na unang na-memorize. Isa po ako doon sa unang nag-memorize ng mga verses na yan na nung ikaw ay bata pa. Can you imagine the first chapter na memorize mo lahat? Dahil ilang verses lang naman yan, 6 verses. At kahit nung ako'y nag-surrender na ng buhay sa Panginoon, ay marami ng mensaheng akong napakinggan at ako rin mismo ay gumawa ng mensahe out from this text. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nauubusan ng mensahe para sa atin, para pag binasa natin at pinag-aralan natin ay sariwang-sariwa at ang sarap ulit-ulitin ng salita ng Diyos. Now, as we have read this chapter, we can see God's providential work in the life of David. At yung testimony ni David, how God has been good in his life, ay nakalagay dito sa chapter na ito. Kung paano niya sinimulan, ito'y naka-address sa Panginoon at itinataas niya ang Panginoon sa kanyang buhay dahil sabi niya, the Lord is my shepherd. I shall not want. Can you imagine? Ang naisip niya na example and illustration para mas ma-express niya ang kanyang sarili, siya bilang isang shepherd, dahil na-experience niya sa kanyang murang edad na mag-alaga rin ng mga tupa, na ihalin tulad niya ang kanyang sarili, not as a shepherd, but as a sheep. Habang inaalagaan niya itong mga tupa na ito ay nagre-reflect sa kanya, kayo ang aking inaalagaan,
pero ako naman ay inaalagaan ng Diyos. Kaya sabi niya, kung meron man akong hihilingin sa aking buhay, katulad nitong mga tupa na ito, paano kaya kung wala silang shepherd? At paano rin kaya ang isang katulad ko kung wala akong shepherd bilang isang sheep? Now, sabi ni David dito, the Lord is my shepherd. Akin yan. He is my shepherd. I shall not want. Wala na akong hahanapin pa maliban sa Panginoon ng aking buhay. And same with us this morning. I believe, with all of your heart, kaya mong sabihin, hindi ko pwedeng ipagpalit ang persona na namatay para sa akin doon sa krus ng Kalbaryo na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. He bled and died for me. Na dapat sana ako'y papunta doon sa impyerno. Doon sa impyerno merong apoy na hindi namamatay. Merong ud na hindi namamatay. But because of God's love, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Same with David. Kaya nating sabihin, hindi ko pwedeng ipagpalit ang Panginoong Kristo sa buhay ko na nagbigay sa akin ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Can you imagine ang sabi niya doon sa verse number 2? He maketh me to lie down in green pastures. Di ba yan ang hanap natin sa buhay? Green pastures is what we are looking for. Kaya nga yung iba ay makikipagsapalaran sa ibang bansa for a greener pasture. Ang iba ay magsasakripisyo for a greener pasture. Pero yung nangyari sa buhay ni David, hindi sa pamamagitan ng kanyang sarili, kung hindi sa pamamagitan ng Diyos, na siyang nagdala sa kanya doon sa green pasture. I believe, walang tatalo doon sa alam natin na green pasture kaysa sa alam ng Diyos na green pasture kung saan niya tayo dinadala. God is the one who will lead us where it is. Mahina ang pagkaalam ng sheep kung nasaan yung green pasture na yon dahil maiksi lang ang kanyang tingin. Pero ang Panginoon, kitang-kita niya, and He is above each and every one of us. And where God lead us, siguradong perfect, napakaganda niyan. Just in time. Tama lang na sumisibol yung mga kailangan natin na nutrients nung green pasture na yun, na kapag ating nakain, siguradong hindi tayo magrereklamo, hindi tayo magsisisi, dahil alam natin ang Diyos ang nagdala sa atin doon. Iba ang buhay ng mananampalataya. Hindi na to yung di bali na, bahala na kung anong mangyari sa akin. Hindi ganun ang buhay ng isang mananampalataya. Merong pagluhod, pag-iyak, pagmamakaawa sa Diyos, Panginoon, kayo pong bahala sa akin. Bigyan niyo ako ng wisdom kung anong aking gagawin. And then God will lead us to that green pasture. Hindi lamang yun, ang sabi niya, He leadeth me beside the still waters. Alam niyo po yung still waters, yan po ay tahimik na tubig. Hindi raging water. Alam ng Panginoon kung saan tayo dadalhin. Marahil siguro nakita ng sheep, doon madaming tubig, ang lakas ng agos ng tubig, doon ako. Pero alam ng shepherd na yung mga sheep ay mayroong balahibo. Na kapag nabasa yun, bumibigat sila. At yun ang tendency na ikamatay nila dahil sila ay lulubog at sila ay malulunod. Hindi ibig sabihin mayroong blessing ay okay na. Siguraduhin natin na ang Panginoon ang nagbigay sa atin dyan.
Marami ang napahamak na because of the blessing. Hindi naman masama magkaroon ng blessing eh. Pero pag yung blessing na ang nasisisi, kaya ako nagawa to kasi may pera ako eh. Kaya ako nagawa to kasi I have the resources eh. Kaya ako nagawa to because I have power. Yung blessing ang naging dahilan kung bakit ka nalunod. Nakakalungkot kapag nawala sa church dahil sa blessing. Kung kailan nagkaroon ng sasakyan, tsaka hindi makapunta, nung naglalakad pa at namamasahe at nagta-tricycle, nakakarating. Nung wala pang tindahan, nakakapagsimba. Nung nabuksan ang tindahan, lumaki. Hindi na namin pwedeng isara to ng Sunday, kaya magla-livestream na lang kami. Nalunod sa blessing. Alam ng Panginoon kung ano yung pagdadalhan niya sa atin. Sabi niya, hindi yan yung still water. Kaya huwag tayong magrereklamo. Huwag tayong magkakaroon ng self-pity sa ating buhay. Kapag meron tayong hinihingi sa Panginoon at hindi niya binibigay, He knows where the still waters is. At kung ano pa man ang mangyari sa atin, sabi niya, He restored my soul. Alam ng Panginoon na tayo ay merong depravity. Meron tayong kakulangan. We're not perfect. Makasalanan tayo. And from time to time, kailangan tayong i-restore. From time to time, kailangan natin ng revival. From time to time, kailangan natin ng encouragement. That's why He restores our soul. Yung katawan natin, nagagamot yan. Pero pag yung kaluluwa, hindi nagagamot, malaking problema yun. Mas matindi pa sa cancer yun. Mas matindi pa sa problema yun. Kapag may problema yung kaluluwa natin, malayo tayo sa Panginoon. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Alam niyo po kung bakit ginagawa ng Panginoon yun? It's because of His name. It's not because of our name. Yes, we have a name. Meron tayong pangalan, yung first name. Merong middle name. Merong last name. Lahat yun, matindi yung mga name na yun, di ba? Pag ang apelyido mo ay Ayala de Sobel. Matindi, no? Or ang apelyido mo ay Musk. Matindi, no? Anak ka ni Elon Musk. Nakatira ka sa Mars. Ano? Matindi! Pero walang pakialam ang Panginoon sa pangalan ni Numan. Kundi ang concern niya, kung bakit gusto kanyang i-restore, it's because of His name's sake. Wala na, nakakabit na sa ating pangalan, ang pangalan ng Panginoon. Kristiyano. Child of God. Born again believer. Washed by the blood of the Lord Jesus Christ. Mananampalataya. Alam na ng sanlibutan sino yung mga taga-simbahan, sino yung anak ng Diyos, sino ang sa Panginoon. Mapapahiya ang pangalan ng Panginoon kapag naging miserable ang ating buhay. Kaya ang Panginoon parating to the rescue. Kaya nga yung sinabi niya dito sa verse number 6, surely, baka, kung suswertehin, yun po bang sabi dyan? Surely, siguradong sigurado to. Tiyak na tiyak to. Sure win. Na-experience nyo na po ba yun? No? Bago pa maglaban, no? Merong team ng volleyball, nagharap,
Alam na natin, panalo tayo. Sure win! Sa basketball, paano mangyayari yan? Pagkakampi mo si pastor, alam mo, sure win na yan. Wala na, kahit malalaki pa yan, mga higante pa yan. Bakit? Nahati ang Red Sea. Talagang sure win. How much more sa Panginoon? Sabi niya, surely, goodness. May experience natin yung goodness ng Diyos kapag alam nating may blessing tayong tinanggap at hindi naman tayo worthy. Yung alam mo, nabuhay ka pa, dinugtungan pa ng Diyos yung buhay mo because God is good. Surely, goodness. Yun nga may blessing ka nang tinanggap. At pagkatapos, hindi pa tayo naging mabuting katiwala ng Diyos. Because we're not perfect. And yet, yung mercy ng Diyos ay kasama din. Ay, wala problema. Meron ako mercy. Panginoon, tatanggalin niyo na po ba sa akin to? Hindi. Meron ako mercy. Surely, goodness and mercy. Naunawaan po ba natin kung saan tayo pinoproteksyonan ng Diyos? Na wala siya talagang plano na maging miserable ang buhay natin because His goodness and His mercy shall follow you and me. Kaya nga, maganda sa isang Kristiyano na hindi ang blessing ang hinahabol. Ang maganda, blessing ang humahabol sa'yo. Maraming mga tao nag-overtime, nagtrabaho, nagbukas ng tindahan ng linggo na hindi na nakakapagsimba at makikita natin bakit nahirapan kami. Pero mayroong mga tao, faithful sa Panginoon, nagpapatuloy, nakikita natin ang blessing ng Diyos, kinakalabit sila, teka, huwag niyo kaming iwanan. Saan ba kayo papunta? Doon kami papunta sa bahay niyo. Dala-dala namin ang box na galing sa DPWH. Pambihira, grabe, no? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Sure win. Pag ikaw ay mananampalataya na, sure win ka na sa Panginoon. Blessings will follow you. But don't forget, verse number 4. Sabi ng Bible, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Don't forget, verse number 4. Yea, though I walk through the valley. If you want to have a mountaintop experience, you need to pass through the valley. Ang tagumpay, katulad ng nangyari dito, ang taas nito, ang hirap abutin yan. Matindi na yung nangyari kay David. Pero para maabot niya yung tagumpay sa kanyang buhay, he knew he needs to pass through the valley. That's why, for each and every one of us this morning, if you want success in life, you need to pass through the valley. If you want to reach great heights, you need to pass through the valley. Dadaan ka muna dun sa pababa. Dun sa lugar na yon ay hindi maalwan ang paglalakbay. Marahil ay mayroong mga bangin doon, mayroong mga hindi safe para sa'yo. And sometimes, makikita mo, katulad ng sinabi niya dito, it's like
the shadow of death. It's like a life and death situation in the life of a person when you walk through the valley of the shadow of death. If you want to reach great heights, you need to pass through the valley. If you want to reach your goal, you need to pass through the valley. If you want to be an achiever, you need to pass through the valley. Some stepped into the fire. Some were cast into the den of lions. We may not experience being thrown into the fire and cast into the lion's den, just like Daniel. But for sure, we will pass through the valley. That's why this is a reminder for each and everyone to pass through the valley. The most famous battle of David, armed with a sling, carrying the 5 smooth stones, defeated the Philistine giant Goliath in the valley of Elah. Before David became a king, he passed through the valley. Before you can reach your mountaintop experience, you've got to learn to pass through the valley. Hindi lahat maalwan. Hindi lahat ay maayos. Hindi lahat ay okay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nakala mo, pag naging Kristiyano ka na, nandiyan agad yung blessing. No! We need to learn to pass through the valley. This is the time to test your faith. A time of difficulties, heartaches, the lowest of lows in life. Time of having problems. May kabigatan, may bagyo sa buhay. May emergencies, may karamdaman na di inaasahan. May challenges financially, may challenges physically. Payat, gustong tumaba. Mataba, gustong pumayat. Maitim, gustong pumuti. At maputi, gustong umitim. Manipis ang kilay, dinadagdagan. Makapal ang kilay, binubunutan. Problem physically. May problema sa tahanan. May pressure sa work. May kaaway. May mga pangyayari na ayaw mo pero nangyayari sa buhay mo. Ang sabi ng unbeliever, parang malas ang araw na to. Minsan pag may nanlibre sa amin, yung hindi mo akalain, biglang nanlibre kay pastor at nayaya kami ni pastor. Sinasabi ni pastor, dun sa nanlibre, parang minamalas ka yata at siniswerte kami. Ano? Pero hindi po tayo naniniwala sa malas at swerte. Dahil merong perpektong kalooban ang Diyos sa ating buhay. Whenever these things comes your way, just pass through the valley. Learn to pass through the valley. Some principles to remember in passing through the valley. Number one, stay on schedule. In passing through the valley, stay on schedule. Do exactly what you need to do before you experience the valley. Not just when it feels good. Nasa schedule tayo kapag maayos ang pakiramdam. Pero kapag hindi maayos ang pakiramdam, nawawala sa schedule. Pag may problema,
nawawala sa schedule. Parang hindi ko feel. Kasi may pinagdadaanan ako. Learn to pass through the valley. Stay on schedule. Ano sabi ng Bible sa Hebrews chapter 10, verse number 25? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Merong scheduled time ang Panginoon sa bawat isa. In the book of Ecclesiastes, tingnan niyo po, Ecclesiastes, chapter 3, verse number 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Anong ibig sabihin yan? Ang Panginoon may kanyang sariling schedule. And I believe God's schedule is better than my schedule. This morning, ito ay schedule ng Panginoon para sa iyo. Dahil hindi aksidente na nasa bahay-sambahan ka, because God has a message for you to hear and learn and apply in your life. Ito ay reminder ng Panginoon sa bawat isa sa atin, alright, alam ko, meron kang pinagdadaanan, pero keep that schedule. Meron akong schedule para sa iyo. Huwag mong mamimiss. There's always a time to pray. Don't miss praying time. There's always a time to go to church. Don't miss church services. Dahil yan ay schedule ng Diyos para sa ating buhay. Can you imagine? Binigyan tayo ng 7 days ng Panginoon at isang araw lang yung ibibigay natin talaga totally para sa Kanya. Because this day, Sunday, is the Lord's Day. We commemorate Christ's resurrection. Ito yung mga tao na binayaran ng Diyos ang kanilang mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo sa magitan ng Kanyang banal na dugo. At ang Panginoon ay namatay para sa atin, pero hindi siya natiling namatay dahil siya'y muling nabuhay on the third day. And that day is Sunday. Kaya alam ng Panginoon kung nasa ng mga anak niya on a Sunday. Hindi sa dagat nagsuswimming. Habang nandun ka, sumisisid ka, alala mo yung choir, kumakanta na. Naku, kumakanta na yung choir. At biglang may pating na dumaan. So, yan na yung usher, kukuha na ng offering. Maraming gagawin ng Panginoon para maalala mo na wala ka sa schedule. Stay on schedule. Huwag Bombay ang tatawagan mo pag may problema ka. Alam ng Diyos na meron kang pinagdadaanan. We've got to go to Him in prayer. We need to kneel down and talk to Him. Alam ng Panginoon na meron tayong schedule sa pag-aakay ng kaluluwa. Alam ng Panginoon na meron tayong schedule sa pag-aaral ng Biblia. Meron tayong Sunday school. Huwag kang malilate sa Sunday school. Hindi pwedeng malate. Minsan kapag ka-traffic na nundo kami, talagang hirap. Bubusinaan mo. Yung nandun sa nagkukos ng traffic, at sabi mo sa kanila, hindi nyo ba alam may Sunday school kami, hindi kami pwedeng malate. May schedule tayo eh. Lahat tayo, dali-dali kapag ka-Sunday. Kasi alam natin, merong schedule ang Panginoon sa ating buhay. Stay on schedule. There's a schedule to work. O huwag mong papabayaan ang trabaho mo. Mahalaga yan. Schedule yan eh. Huwag kang malilate. Dapat nandun ka. Huwag ka rin aalis ng maaga. Kasi merong schedule. There's a time to play. It's time to play, then play. There's a time to read the Bible. Read the Bible. Time to eat. Eat. Yung iba, ang daming time ng pagkain. Merong agahan, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, midnight snack. Ang dami, no? May alarm pa yan. Ano? Kakain na. There's time to eat. Time to study. Time to prepare. Oh, Sabado ngayon, dapat maghahanda ako.
Alam mo, mayroong schedule. Hindi yung pag may problema. Problema ako. Tsaka na lang ako magsisimba kapag wala na akong problema. Mali. Alam ng Panginoon, meron tayong valleys. Learn to pass through the valley. God has a blessing for each and every one of us kapag nandun tayo sa schedule ng Panginoon. Sabi mo, buti na lang nakapag-church ako, buti na lang nakapakinig ako ng Sunday school, buti na lang nasa Bible study ako, buti na lang. Dahil mauunawaan natin na yung nilagay na schedule ng Panginoon ay hindi para sa Kanya, kung hindi para sa atin. Huwag tayong mawawala doon sa schedule na binigay ng Panginoon. Number 1, stay on schedule. Number 2, these are principles to remember in passing through the valley. Number 2, remember, no major decisions. No major decisions. Sometimes pag nandun tayo sa valley, nakakagawa tayo ng desisyon, then later on, pag sisisihan natin. Bakit ko nagawa yun? Kasi naman, hindi ko alam kung... Kasi galit ako. Kasi malungkot ako. Kasi nahihirapan ako. Alam ng Panginoon, you have valleys in life. Proverbs chapter 3, verse number 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kahit nandun tayo sa valley, hindi ibig sabihin wala ang Panginoon doon. Sabihin niya, you are all by yourself. Kayanin mo yan. Bahala kang mag-isa. Hindi. Alam natin yung context itong Psalms chapter 23, kung paano ang Panginoon ay siyang nangunguna sa buhay ni David. Na huwag mong i-apply ang text na ito kung alam mo naman na malayo ka sa Diyos. Kung malayo ka sa Diyos, dapat lumapit ka muna sa Diyos. At kung malapit ka sa Panginoon, I want to encourage you this morning na yung pinagdadaanan mo ay kasama mo ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Huwag kang gagawa ng major decision in your life. Tingnan po, James chapter 1. James chapter 1, verse number 19. Sabi ng Bible, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Now, ano pong pinapakita ng salita ng Diyos dito sa atin? Kapag tayo under pressure, minsan wala na tayong napapakinggan. Di ba? Pag may outburst of emotion dahil dun sa pressure, yung hindi mo akalain, bigla kang ginulat. Problema. Bigla sa harap mo, kaaway mo. Bakit ganun? Ano nangyari? Hindi natin na-apply sinabi ng salita ng Diyos. Swift to hear. Pag sinabing swift to hear, quick to listen with understanding. Iba yung, sige, ano yun? Papakinggan mo na inuunawa mo, pero pagka yung galit ka, di ba, hindi mo na inuunawa. Kaya minsan, nalulungkot yung mga asawang lalaki. Hindi na ako inuunawa. Nagpapaliwanag ako eh. Ang lumanay naman ng paliwanag ko, ba't hindi ako inuunawa? Kasi galit! May problema sa pamilya. Bakit? Gawa ng galit! Sa trabaho!
Nakalimutan mong makinig ng may pangunawa. Bible po yan. Swift to hear. And then yung next, slow to speak. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, meron kang restrictions. May pagpipigil sa pagsasalita. You are always thinking before responding. Tingnan nyo, maraming problema na nangyayari. Kaya sabi, hindi nyo kasi ako naintindihan. May pinagdadaanan ako, kaya ako nagawa yun. Oo nga. Pero tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Napakahalaga nito sa atin bilang mananampalataya. Slow to speak. Pwede ba ang isang Kristiyano ay magmura? Pwede pa rin. Kung walang restriction sa kanyang bibig. Pwede ba magsalita na makakasakit sa kanyang kapwa without thinking? Yes! Pero pagka inisip mo muna yung sasabihin mo, magkakaroon ka ng choice words. Ang ganda kaya kapag ang lumalabas sa bibig natin, Bible words. Pagka ikaw ay inaway ng misis mo, sabi mo, praise the Lord. O, diba? Diba, Bible yun ah. Mahalaga ang paggamit ng tamang pananalita. May tamang pananalita sa bawat pagkakataon. Dahil walang masasettle na problema kapag parehas nagsasalita. Don't make any major decision. And then slow to wrath. Yung self-control. Matinding yung self-control to. Hindi ka quick-tempered. Mahirap kapag ka Kristiyano na tapos quick-tempered, no? Matindi pa sa kidlat. Ha? May kumidlat. Hindi, nagsalita lang siya. Merong pagpipigil. Hindi dahil ikaw yung ama ng tahanan, wala kang pagpipigil at sabihin mo na gusto mong sabihin na nasa puso mo. Merong pagpipigil. Dahil Kristiyano na tayo. Kaya minsan, ihihinga mo na lang na malalim. Yan ang gagawin mo eh. Bakit? Buti na lang may salita ng Diyos. Buti na lang may banal na spirito. Buti na lang kumikilos pa rin ang Panginoon. Dahil nauunawaan ba natin kung gaano kagulo ang buhay natin at mag-spend tayo ng maraming time na nagkikipag-discussion instead na meron tayong gagawin na natili tayo dun sa valley. We need to learn to pass through the valley. No major decision. Quitting is not an option. Move forward. Don't overreact to problems you created yourself. Minsan nandun tayo sa sitwasyon na, o ba't naging ganyan ang sitwasyon? Kasi ikaw mismo ang gumawa ng occasion para magulo ang bansang Pilipinas. Merong mga frustrations sa buhay. But we need to think, analyze, and pray. And keep serving the Lord. Pag may problema ka, idadamay mo ba ang buong barangay? May problema ka sa opisina, pag uwi mo sa bahay, tumahimik kayo, may problema ako. Hindi nyo alam kung anong pinagdaanan ko. Grabe, no? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Gusto mo ilibing kita ng buhay? Hindi na yung pananalita ng isang Kristiyano. It's not becoming a Christian. Unbecoming na yun. Anong gusto mo, ha? Anong gusto mo? Tanggalin ko to, ha? Ganun ba?
Hindi yung pangmananampalataya. Minsan, nakipag-usap ako sa JW, XYZ. Sa area, dami-dami nila. Makikipag-debate. At nagagalit sila. Sabi ko, di ba bawal magalit? Dapat mabait lang tayo. Kasi yun ang nila, pag mabait ka, sa langit, sa paradise ka. Pag mabait. Guruin mo yan? Talagang nare-restrain sila? Tayo mga tunay na mananampalataya, salbahe, hindi maganda yun. Walang pagpapatawad. Nagsosorry na, hindi ko kailangan sorry mo. Anong sinasorry-sorry mo? Wala yan. Kailangan pa ba akong lumuhod? Ang bihira, no? Grabe. Kalupitan na yan. Don't make any major decision. Number 3. Do not accuse anyone else. Don't blame anyone with your valley experience. Pag may problema ka na dumating sa buhay, huwag mong sisihin yung kapitbahay. Huwag mong sisihin yung katabi mo. Tandaan mo, part of life yan. Alam niyo po yung blame game? Sa Genesis pa lang, nagsimula na yan eh. Hinanap ng Panginoon si Adam, Adam, what is this that thou hast done? Punta si Adam. Panginoon, the woman which thou gavest. Ang bihira, no? Ang galing ng sagot, no? Panginoon, yung babaeng binigay mo sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Eve, what is this that thou hast done? Sabi niya, the serpent beguiled me. Lahat may dahilan, no? Lahat may maituturo. Ang sabi ng Panginoon, serpent! Minsan, no? That old serpent, siya na lang parating nasisisi. Sabi niya, wala na akong kinalaman dyan eh. Kahit diablo ako, minsan mabait ako eh. Turo na lang tayo ng, of course, siya yung ituturo natin. Pero dapat, aminin din natin sa ating sarili, ba't hindi tayo nakinig sa Panginoon? Kasi hindi dapat tayo magkakamali kung nakinig tayo sa Panginoon. So yung pag-accuse natin ng iba, kaya ako nagkaganto kasi dahil sa Kanya, itigil na natin yan. Pare-parehas tayo merong valleys. Tingnan niyo po sa Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. Verse number 30. Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm. Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. Dalawa po ito. Yung nakikipag-away at yung hindi nangaaway. Now, minsan, kapag dumarating tayo sa sitwasyon na mayroong confrontation, ayaw nating hindi ako papayag nun. Doon natin nakakalimutan na mayroong Bible na dapat nating i-apply sa ating buhay. That's why we don't need to accuse anyone else. Anong nangyayari? Gantihan. Pag Kristiyano, dapat hindi naggagantihan. Dahil pag naggantihan, hindi pare-parehas tayong hindi makakaalis dun sa valley. Kasi imbis na makapagpatuloy tayo, nagkwentuhan. Hindi nakaalis sa problema. Walang katapusan na problema. Kasi bakit? Walang pagpaparaya, walang pagpapakumbaba. Walang nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, ako po yun. I'm sorry.
Pag dumadaan tayo sa valley, ang pinaka madaling solusyon sa isang tao para maibsan yung kabigatan ay ibigay natin yung sisi sa iba. Kaya maraming mga kabataan, ang daming sinisisi sa magulang. Anong kasalanan ng magulang? May mga subordinate, sinisisi sa authorities. Kaya nga hindi tayo ini-encourage na tayo mag-rally, pumunta dun eh. At magdala tayo ng ibagsak! Dahil wala namang perfect government eh. Pag Kristiyano ka, nauunawaan mo yan. Tanging ang Panginoon lang ang magbibigay sa atin ng perfect government. Sa millennial reign pa yun ang Panginoon. Pero ngayon, kailangan tayo maging masigasig at lumapit sa Panginoon. Hindi natin sila masisisi sa problema na meron tayo. Hindi lahat pwede nating ibigay sa kanila. Kaya bumaha kasi nagtapon ng basura. Sabi nga ng commercial, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. You don't have to accuse anyone else. Hindi dapat tayo maninisa ng kapwa. Let's be a problem solver, not a problem maker. Kaya pag nandun tayo sa valley, ang lawak ng yung pagkaunawa mo sa sitwasyon. Okay, hindi tayo matatapos. Kung hindi mo matanggap, ako tatanggapin ko. Kung saan ako nagkamali, I am sorry. Lastly, number 4, help somebody in the valley. Help somebody in the valley. Find someone and get them out of it. Hindi dahil may problema tayo, idadamay natin sila. Masarap na experience na makakatulong ka sa kapwa even though ikaw may pangangailangan. Mas masarap mag-sacrifice dahil alam mo sa sarili mo na meron ka rin pinaglalaanan. Ang oras mo ay mahalaga. Ang ginagawa mo ay mahalaga. Ang salapi mo ay mahalaga. Ang lakas mo ay mahalaga. Pero pinapagamit mo pa rin sa Panginoon because you just want to help somebody in the valley. Naunawaan kong kalagayan mo, let's keep on. Parehas tayo magpatuloy dahil minsan darating ang pagkakataon ako naman ang mahina at ikaw naman ang magpapalakas sa akin. Help somebody in the valley. Let's observe how God will lift us up if we are going to help somebody. May matutulungan, may ma-encourage tayo. Masarap yung, kamusta? Pero hindi niya alam, ikaw may pinagdadaanan. Pero nangangamusta ka na para kang walang problema. Nag-i-invite ka kanina, tara, church tayo. Pero ikaw dragging sa sarili mo. It's between you and God. Nag-invite ka pumunta sa church. Pero hindi nila alam, ikaw dry. Just keep on. Mapapagtagumpayan din natin yan. Malalampasan din natin yan. And find somebody to help them. Get out of the valley. Di ba sabi ng Bible? I can do all things through Christ which strengtheneth me. May problem ba? May problem ka sa buhay? Bigay mo sa kanya tong verse na to. Tingnan niyo po. Psalms 46. Ang sarap ibigay tong verse na to pag alam mo ikaw mismo, no? Ramdam mo at na-experience mo rin. Brad, sis, meron akong verse na bibigay sa'yo. Alam ko, nagdadaanan ka eh. Pero tingnan mo to, sabi Psalms 46 verse number 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Find somebody, meron diyang nangangailangan ng encouragement.
At yung napapagdaanan mo, most probably, ay nadadaanan din nila. Tuloy lang tayo. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. And let's enjoy the valley experience together with God. May problema, pero sige lang. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Pastor. Alam mo, Paps, pag may problema, ang kasunod niyan, blessing. May problema sa church, kasunod niyan, blessing. Kaya yung problemang dumarating sa buhay natin, huwag tayo matatawa, pambira, may problema na naman, anong gagawin ko? Relax. Kasunod niyan, blessing. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoon dahil natapos ang kwento ng buhay ni David, kasama niya ang Panginoon. Tingnan niyo po. Verse 5. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Anumang problema dumarating sa iyo, kaya ng Panginoon. And the Holy Spirit will help us accomplish things para sa Panginoon. At sabi ni David, I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi ko pwedeng iwanan ng Panginoon sa buhay ko. At kung meron mang lugar na dapat nasusumpungan ako ng Panginoon, ay sa bahay-sambahan ng Panginoon. Learn to pass through the valley. Let's enjoy the valley experience together with God. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Kayo po mangusap sa puso't isipan ng inyong mga anak. Bless you po invitation. Una po sa mga bisita, meron pong lalapit sa inyo na church member and church worker. Sama po kayo sa kanila. Meron po tayong mga bisita na susunod sa tubig ng bautismo. Punta po kayo doon sa FR Hernandez Building. At sa mga bisita po namin, somebody will share to you God's simple plan of salvation. We don't want to miss sharing to you the gospel of the Lord Jesus Christ. At sa bawat mananampalataya this morning, the altar is open. Let's come to this old-fashioned altar and together.